Mr. Silent Channel. Kabanata 76 hanggang 80. Lahat ng ito ay hanggang kamatayan. 0076. Bagamat sinabi ito ni Ye Fan, hindi niya akalain na magagawa ito ng mga taong ito ng libu-libong beses, kahit na magagawa nila ito ng 100 beses, isa na itong himala. Si Ning Zimo at ang iba ay hindi makapaniwala na ang napakahirap na hakbang ay isang pinasimpleng bersyon ng Ye Fan. Kung naruroon si Su Qingzhou sa oras na ito, nakilala ito ng karamihan sa kanila. Hindi ba ang kilusang ito ang parehong magulo na, sayaw ng Diyos at Diablo, na inihersisyo ni Ye Fan sa umaga? Gayunpaman, nang si Ye Fan mismo ang gumawa nito, ang mga paggalaw ay napakabilis, at ang pagiging komplikado ay ilang beses na mas mataas kaysa dito. Ang hanay ng mga hindi pinangalanang paggalaw na ito na nilikha ni Ye Fan, ang lalim at pagkapino ng mga pagsasanay ay higit pa sa imahinasyon ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, maingat na tinuruan ni Ye Fan si Ning Zimo na makabisado muli ang kilusang ito. Hindi siya makakapunta araw-araw para pangasiwaan ang grupong ito ng mga tao. Sa huling pagsusuri, kinailangan niyang turuan ang grupong ito ng mga lalaki matapos itong malaman ni Ning Zimo. Mahigit sa 200 kabataan at malalakas na lalaki ang sumunod at nagsimulang gamaya, ngunit pagkatapos lamang ng ilang pagtatangka, lahat ay naghahabol ng hininga. Naniwala sila sa wakas na totoo ang sinabi ni Ye Fan. Napakaraming bagay pala talaga ng kanilang mga kalamnan na hindi pinagkadalubhasaan. Sa madaling araw, babalik na sana si Ye Fan, ngunit pinigilan siya ni Ning Zimo. Huwag kang pumunta, hindi ka makakasama sa akin ng isang gabi sa gabi. Hindi ka kakainin ni Kuya, sabi ni Ning Zimo na may kaunting kalungkutan. Mapait na ngumiti si Ye Fan sa kanyang puso, hindi dahil sa natatakot siyang kainin mo ako, ngunit dahil natatakot siyang kainin kita. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang pagbabalik ng huli ay talagang nasaktan ang puso ni Ning Zimo. Magmaneho lang pabalik sa madaling araw at isama si Su Qingzhou sa trabaho, naisip ni Ye Fan. Bagamat kumain siya ng marami sa Zia Tea House, hindi kailanman nanatili rito si Ye Fan. Ang tea house ay tahimik sa gabi, at ang hangin ay napuno ng mahinang halimuyak ng tsaa at halimuyak ng solid wood. Matapos siyang dalhin ni Ning Zimo sa isang anti-gong silid, itinulak niya ang isang pinto. Sa loob ay may isang malaking bathtub, at pati ang tubig sa paliguan ay nailigpit na. May nilagyan ako ng sea salt at Chinese herbs, hindi ko alam kung gusto mo o hindi, nakangiting tanong ni Ning Zimo. Naamoy ni Ye Fan ang amoy ng bathtub at masayang sinabi, sa totoo lang, maliligo lang ako. Napakaselan nito, hindi ako gustong magbabad dito. Matamis na ngumiti si Ning Zimo, ano ang dapat pagsisihan? Kung hindi dahil sa tulong mo ngayon, nawasak na sana ang ating purple bamboo forest. Hindi ko ibibigay sa iyo ang maliit na pabuya na ito, at sasabihin sa akin ang lahat ng aking mga kapatid. Sinabi ni Ye Fan, huwag pag-usapan ang ganitong uri ng bagay sa hinaharap, ito ay sarili ko, at walang makakatulong. Sino ang iyong sariling tao? Ito ay halos mas malapit hanggat maaari. Galit na tumawa si Ning Zimo, saka tumalikod at nagplanong lumabas ng kwarto. Ngunit nang malapit na siyang umalis, hinawakan ni Ye Fan ang malambot na damo ng babae, at pagkatapos ay hinayla si Ning Zimo sa kanyang mga bisig. Malapit ang dalawa sa katawan, bahagyang sumandal ang babae, at nang tumingala siya, nakita niya si Ye Fan na nakatingin sa kanya. Ngumiti ng masama si Ye Fan, Sister Ning, dahil hindi siya sa sarili niya, hindi sapat ang tubig sa bathtub na ito para gantimpalaan ako. Nagsimulang umilo ang kulay rosas na kulay ni Ning Zimo, at nagtanong, kung gayon, paano mo ako gagantimpalaan? Hindi na nagsalita si Ye Fan, niyakap lang niya ang babae bilang isang prinsesa, niyakap siya ng mahigpit, at pagkatapos ay humakbang patungo sa bathtub. Matapos malaman kung ano ang gagawin ng lalaki, ang puso ni Ning Zimo ay parang USA, at ang kanyang malambot na katawan ay namilipit at nagmakaawa, kayong Fan, huwag. Bakit, kanina mo pa tinatanong, bakit ayaw mo ngayon? Gusto mo ba dati? Nagsinungaling lang ako sa akin noong nanatili ako. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at nagtanong sa mababang tono. Siyempre hindi. Nagmamadaling huminto si Ning Zimo, napakagatlabi, I mean, may suot pa akong damit. Hindi bale, maaari kang lamusong sa tubig nang nakasuot ang iyong mga damit, ito ay magiging translucent at magmukhang mas sexy, kumurap si Ye Fan. Masyadong mainit ang mukha ni Ning Zimo, ang kanyang mga mata ng phoenix ay napuno ng tubig sa bukal, at siya ay bamulong, little rascal. Matagal mo na talagang gustong gawin ito, bakit mo ito tiniis noon? Saglit na natahimik si Ye Fan, pagkatapos ay biglang bumilis naglakad siya papunta sa bathtub at inihagi si Ning Zimo dito. Putok. Ang tubig ay tumalsik kung saan-saan, at ang babae ay nabasa sa isang iglap, at ang kanyang buong ulo ay hindi man lang nalubog. Hey, anong ginagawa mo? Bumangon si Ning Zimo mula sa tubig, pinagpag ang mga butil ng tubig sa kanyang ulo, at magrereklamo na sana na hindi maaawa ang mga lalaki kay Xiang Xiu, ngunit biglang nakita ang mga kamay ni Ye Fan sa gilid ng bathtub, ang mga mata nito ay malalim na tumingin sa kanya ng malapitan. Nagkatinginan, si Ning Zimo ay natigilan doon, nagtataka kung bakit napakalalim ng lalaki.
Ang isang kamay ni Ye Fan ay marahang hinaplos ang basang buhok ng babae mula sa kanyang noo, at hinaplos ang maputi at mapupulang pisngi. Ang pamamaraan ng lalaki ay napakapinong, puno ng awa at pagmamahal, na ginawang kalahating bukas ng mapupulang labi si Ning Zimo, na nagpapakita ng isang kaawa-awang kilos. Bakit mo hinihiling sa akin na tiisin ito? Biglang ngumiti si Ye Fan, pagkatapos ay tumingin at marahang hinalikan ang mapupulang labi ni Ning Zimo. Pakiramdam ni Ning Zimo ay parang nakuryente siya, nanigas ang kanyang katawan saglit. Ito ang unang pagkakataon na hinalikan siya ni Ye Fan. Lumapit si Ye Fan sa tenga ng babae at sinabing, dahil, kapag nagpa siya akong gawin ito, ibig sabihin. Palagi kang magiging babae ko, hanggang sa mamatay ka. Sandaling tahimik ang kwarto. Napabuntong hininga si Ning Zimo at nakinig sa mga salita ng lalaki. Nakaramdam siya ng matinding emosyon na tila naghuhugos ng lahat ng iniisip niya. Damang-dama niya ang pagmamahal ng lalaki, ngunit mayroon din siyang kaunting takot, na para bang nahulog siya sa palad ng isang demonyo, at kapag siya ay nangahas na ipagkanulo ang demonyo, siya ay walang awang mawawasak. Gayunpaman, syempre hindi niya maaaring ipagkanulo, dahil ang lahat ng ito ay kung ano ang pinangarap niya sa nakalipas na 2 taon. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi niya pinansin ang napakaraming lalaking humahabol sa kanya, hanggang sa makilala niya si Ye Fan. Mahigit 2 taon na niyang pinapangarap ang lalaking ito. Paano niya nagawang ipagkanulo siya? Ako, inilagay ni Ning Zimo ang kanyang basang mga kamay sa leeg ni Ye Fan, kumikislap ang kanyang mga mata, at sinabing, mula sa unang pagkakataon na makita kita, alam kong hindi ko ito pagsisisihan. Saglit na tiningnan ni Ye Fan ang babae na may komplikadong mga mata, pagkatapos ay biglang ngumiti ng bahagya, at agad na nawala ang pressure sa silid. Si Ye Fan ay tila naging katulad ng dati sa isang iglap, at nagsimulang maghubad ng kanyang sarili. Naisip nito si Ning Zimo na naghahalusinate siya, ibang-iba ang lalaki kanina sa lalaki ngayon. Ninger, gumalaw ka ng kaunti para makaupo para mahawakan kita at maligo ng sabay. Ninger. Oo, hindi mo ba sinabi na Ninger ang tawag sa'yo ng lolo at nanay mo? Mali ba ang naalala ko? Tanong ni Ye Fan. Mukhang masaya si Ning Zimo, hindi kapatid ang tawag ng lalaki sa kanya, kundi ang palayaw niya, syempre alam niya ang ibig sabihin nito. Ang mga lalaki sa wakas ay kailangang isantabi ang relasyon sa pagitan ng magkapatid at maging isang mas matalik na relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Well, tama ang naaalala mo, gusto ko kapag tinatawag mo ako ng ganyan. Nahihiyang ginalaw ni Ning Zimo ang kanyang katawan para maupo ang lalaki sa bathtub. Kabanata 0077. Hindi nagtagal, umupo si Ye Fan ng walang kahihiyan, at pagkatapos ay tinulungan ang babae na tanggalin ang kanyang damit. Magkayakap ang dalawa, nagbababad sa mabangong bathtub, malabo ang singaw ng tubig, at ang matamis na kapaligiran ay namumula at nalasing si Ning Zimo. Akala ko may gagawin si Ye Fan sa kanya, pero sinong mag-aakalang hawak lang siya ng lalaki, at hindi pala iyon mahalaga. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang isang kamay ni Ye Fan ay marahang hinawakan ang kanang kamay ng babae at tiningnan ito ng mabuti. Hindi ba maganda ang mga kamay ko? Pagmamalaki ni Ning Zimo. Tumango si Ye Fan, ang slender nephrite jade ay pumuputol ng mga spring onion at tumubo sa manggas ni Xiang Luo Kui. Siya ay talagang isang pares ng mabubuting kamay. Hindi nakakagulat na kaya niyang magsanay ng flying knife, isang nakatagong sandata na may mataas na pangangailangan para sa mga kalaban. Hindi ko inaasahan na makakapagbigkas ka ng tula, sabi ni Ning Zimo, habang lumilingon sa likod. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, ang taong nag-apprentice mo ay tinatawag na Bailey Flying Saber, tama ba? Bueno, noong ako ay nasa pamilya, isang bisita ng pamilyang Ning, na kilala bilang 100 Steps Through Yang, ay isang kilalang Taoist. Guro. Angkop daw ang mga kamay ko para mag-practice ng flying knives, at bagay lang ang mga babae sa sinaunang martial arts na ito, kaya sinamba ko siya para matuto, sa kasamaang palad, hindi nagtagal pagkatapos akong turuan, namatay ang matanda niya, sabi ni Ning Zimo. Umiling si Ye Fan at bahagyang tumawa, isang master. Sa antas na iyon, paano ka maituturing na master? Gusto lang tumanggi ni Ning Zimo, ngunit nang naisip niya ang kakayahan ni Ye Fan, naramdaman niyang hindi mali ang sinabi ng lalaki. Sa tingin mo ba lahat ay kasing husay mo? Sa aking paningin, ang aking amo ay isang Panginoon. Galit na tanong ni Ning Zimo, bakit mo biglang nabanggit ang lumilipad na kutsilyo? Bahagyang nagkomento si Ye Fan, ikaw ang flying knife na ito, bagamat mukhang napakarilag, walang lethality at explosive power, at masyadong maliit ang pagbabago. Ito ay nauugnay sa iyong sinaunang martial arts foundation. Kung gusto mong pumunta ng higit pa, kailangan mong baguhin ito muli, at dapat kang mag-follow up sa mga panloob na kasanayan. Sa ganitong paraan, ganap na maipapakita ang malikot na katangian ng isang nakatagong sandata tulad ng lumilipad na kutsilyo, na mahirap bantayan. Biglang natauhan si Ning Zimo, at nagtatakang tumingin sa lalaki, lakas ng loob. Gusto mo bang turuan ako ng paraan ng lakas ng loob? Ikaw ay naging babae ko, at syempre ang iyong paggamot ay kailangang mapabuti. Nagpout si Ning Zimo, kaya hindi mo ako pinakitunguhan ng maayos noon.
Ang pagsasanay sa mga pagsasanay ay hindi isang madaling trabaho, nais lamang nito na mas maprotektahan mo ang iyong sarili sa hinaharap. Ano, gusto mong matutunan di ba? Nakangiting tanong ni Yefan. Agad na sinabi ni Ning Zimo, syempre gusto kong matutunan ito, ngunit narinig ko na ang karamihan sa mga pamamaraan ng panloob na paglilinang sa mundo ngayon ay hindi kumpleto, at sa pangkalahatan, ang bawat pamamaraan ng panloob na paglilinang ay napakahalaga, at ang bawat pamilya ay hindi nangangahas na ipalaganap ito ng madali. Tumango si Yefan at sinabing, tama iyon, ngunit sa katunayan ang pinakapangunahing dahilan ay ang karamihan sa mga tao ay hindi maaaring magsanay ng mga panloob na kasanayan, at hindi nila mahanap ang kahulugan ng chi sa kanilang buong buhay. Ang paghahanap ng sense of chi ay parang paglutas ng isang problema sa aritmetika. Ikaw kung hindi mo mahanap ang pangunahing punto, hindi mahahanap ng ilang tao ang sagot. Ang parehong ay totoo para sa pagsasanay panloob na mga kasanayan. Una, dapat mong maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga panloob na kasanayan, at pagkatapos ay hanapin ang kahulugan ng chi sa pamamagitan ng paggabay ng mga panloob na kasanayan. Kung hindi mo mahahanap ang kahulugan ng chi, gaano man kalakas kahit ito ay ang Shaolin Yi Jinjing, ito ay isang piraso lamang ng basurang papel sa kamay ng mga taong walang talento. Maraming mga panloob na kasanayan ang nawala, dahil lamang sa mga inapo na iyon ay makasarili, hindi nila ito maintindihan, at hindi nila mahanap ang kahulugan ng chi, nararamdaman nila na iyan ay peke, at pagkatapos ay ang lahat ng ito ay inabandona. Ganyan ang lumalabas. Hindi nakakapagtaka, napakaraming sinaunang mga master, ngunit ngayon ay kakaunti na ang mga sinaunang mandirigma. Biglang napagtanto ni Ning Zimo na walang nagsabi sa kanya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang paglinang ng mga panloob na kasanayan ay isang pangarap para sa karamihan ng mga martial artist, pabayaan ang ilang mga katotohanan tungkol sa mga panloob na kasanayan. Lalong nagiging mapusok ang lipunan, lalo na sa pagdating ng mga baril, ang mga baril ay kayang lutisin ang mga labanan, at hindi gaanong tao ang handang gumugol ng maraming enerhiya at mag-aral ng mabuti ng sinaunang martial arts. Sayang naman ang daming ayaw maniwala. Sa mata ng mga tunay na makapangyarihang sinaunang martial artist, ang mga baril at baril ay wala sa lahat. Ang kapangyarihan ng sinaunang martial arts ay higit pa sa imahinasyon ng mga tao, sabi ni Yefan na may damdamin. Naalala ni Ning Zimo ang malayang paggalaw ni Yefan sa ulan ng mga bala, at sinabing may pagsang-ayon. Sa katunayan, lagi kong iniisip na ang sinaunang martial arts ay hindi dapat ganoon ka-simple. Noon, kapag nag-practice ako ng paglipad ng kutsilyo, puno ako ng mga pinsala. Sobrang sakit ng kamay ko na gusto ko nang putulin, at noong nagsisimula pa lang ako, hindi ko makita kung saan may pag-asa. Paano ito natitiis ng mga ordinaryong tao? Pero nagtiyaga pa rin ako. Kung hindi dahil sa mga kutsilyong ito, pinatay na ako ng iba. Pinatay ng ilang beses. Nagpatuloy si Yefan, dahil alam kong may tiyaga ka, plano kong turuan ka ng mga panloob na kasanayan. Kung kaya mo itong sanayin, depende ito sa iyo. Huli na ba para magsanay ng mga panloob na kasanayan sa aking edad? Nag-aalalang tanong ni Ning Zimo. Napangiti si Yefan, maraming tao ang may hindi pagkakaunawaan na ang pagsasanay ay nauugnay sa edad, ngunit sa katunayan, hanggat puno ka ng lakas, wala kang pakialam kung gaano ka nakatanda kapag nagsasanay ka ng mga panloob na kasanayan. Bukod dito, ang pagsasanay sa loob ng 10 taon ay hindi nangangahulugang mas mahusay kaysa sa pagsasanay para sa 1 taon. Ang susi ay tingnan ang pag-unawa sa pagsasanay. To put it bluntly, good looks at talent, and then sipag. Kung hindi mo maintindihan, kahit gaano ka pa mag-practice, mawawala ng saysay. Nakahinga ng maluwag si Ning Zimo, ngunit biglang nagtanong, Yefan, anong uri ng panloob na kasanayan ang gusto mong ituro sa akin? Isa lang ang alam kong panloob na kasanayan, na pinagsanayan ko noon, na tinatawag na Tianyi Shui. Sinabi ng aking master na ang kasanayang ito ay resulta ng trabaho ng master mula sa Hitu. Maiintindihan ito sa aklat. Ang langit ay gumagawa ng tubig, at ang lupa ay 60%. Lahat ng bagay ay may numero, at kapag ito ay ipinanganak, maaari itong ipanganak. Lahat ng bagay ay may numero, at maaari itong mabuo kapag ito ay mabuo. Ang orihinal na kahulugan ng tubig sa kalangitan ay nangangahulugan na ang isa, ay ang pinagmulan ng lahat ng buhay, at ang panloob na kasanayang ito ay upang masubaybayan ang pinagmulan at ulitin ang cycle upang makamit ang layunin ng pagpapahaba ng buhay ng mga practitioner. Kasabay nito, ito rin ay isang katamtaman at mapayapang panloob na kasanayan, na maaaring gamitin sa karamihan ng sinaunang martial arts, at syempre maaari rin itong gawing mas malakas ang iyong flying knife. Makapangyarihan. He-2. Hindi ba yun ang pattern na ipininta ni Foxy nang makita niya ang dragon at kabayo sa Yellow River sa alamat? Fairy tale iyon, gulat na sabi ni Ning Zimo. Ngumiti si Yefan at tumango, hindi ko alam kung totoo o hindi, gayon paman, iyon ang sinabi sa akin ng aking amo noon. Tumawa si Ning Zimo, bakit parang nagsasanay ka ng Taiji Chuan, at inaalagaan mo pa rin ang iyong sarili? Gayon paman, sinabi mo na ito ang pinagpraktisan mo noon. Hindi ka ba nagsasanay ngayon? Ibinuko ni Yefan ang kanyang mga kamay, tingnan mo ako, mukhang alam mo ba ang mga panloob na kakayahan? Paano ko sasabihin? Napakurap si Ning Zimo.
Sinabi ni Ye Fan, matagal akong huminto sa pagsasanay, at inalis ko na ang aking panloob na kakayahan. Bakit? Ikaw, tinatanggal mo ang sarili mong kakayahan sa loob. Curious na tanong ni Ning Zimo, hindi kaya maganda ang kung fu na ito. Siyempre hindi, pero nagsasanay ako ng kung fu na nalaman ko ngayon. Ang mga galaw na ipinakita mo ay may panloob na lakas at hindi maginhawang subukan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Labis na naguluhan si Ning Zimo, sa tingin mo ba ay mas mahusay ang set ng mga galaw na iyon kaysa sa araw-araw na panghabang buhay? Kabanata 0078 Handa na ako. 0078. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ko alam, hindi ba nangangapalang ito? Gusto kong tahakin ang landas na pag-aari ko, kaya bumalik ako mula sa ibang bansa at namuhay sa buhay na gusto kong mabuhay. Ang buhay ay tungkol din sa paglilinang. Bahagi. Maghanap ng sarili mong landas. Para dito, aalisin mo ang iyong mga panloob na kakayahan at babalik ka sa China para magtrabaho bilang part-time na manggagawa. Hindi makapaniwala si Ning Zimo. Mataimtim na tumango si Ye Fan. Bagamat sinabi niyang higit sa isang dahilan ang pagbabalik ng China, naisip niya talaga. Sa katunayan, ang pag-aaral na maging isang ordinaryong tao ay malaki rin ang natamo niya, maging ito man ay paglilinang o buhay. Ang isang master ay isang master, ang buhay ay talagang arbitrary, sabi ni Ning Zimo na nag-aalangan, kung gayon ay ipapasa mo sa akin ang iyong mga panloob na kakayahan, hindi taut-utol ang iyong master. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng isang masakit na pag-iisip, at siya ay natahimik sandali bago sinabing, hindi siya taut-utol, at ang panloob na kapangyarihan, sa prangka, itinuturo ko sa iyo, at kailangan mo ring sanayin ito sa iyong sarili, hindi para sabihin na lahat ay maaaring maging master kapag ito ay kumalat. Nakita ni Ning Zimo na tila nag-uudyok ng masasamang alaala ang lalaki, kaya mabilis niyang iniba ang usapan at sinabing, Ye Fan, ikaw mismo ang gumawa ng set ng mga galaw na ito, tiyak na napakalakas nito, kaya tinuruan mo kaming magkapatid na Zesulin, huwag mag-alala. Tumagas ba sila? Natawa si Ye Fan, hindi ako nag-aalala tungkol doon. Una sa lahat, ang ipinakita ko lang ay isang pinasimpleng bersyon, na malayo sa sarili kong pagsasanay. Pangalawa, natatakot akong ako na ang tanga sa mundo. Maaari mong talikuran ang iyong mga panloob na kakayahan, seryosohin ang ganitong uri ng panlabas na mga kasanayan, sino ang magdurusa ng labis kapag wala kang magagawa. Naisip ito ni Ning Zimo, at totoo nga, ginawa lang niya ang isang pinasimpleng bersyon ng paggalaw, at hindi siya gaanong napagod. Ginagawa ni Ye Fan ang orihinal, kasama ang buong hanay ng mga galaw, at hindi ko alam kung gaano kalaki ang pisikal na lakas. Ang punto ay, tiyak na hindi isang beses lang gagawin ng isang lalaki, makikita ito sa 10 galaw niya. Ginagawa mo ba ang ehersisyong ito para sa pagsasanay ng kalamnan? Tanong ni Ning Zimo. Umiling si Ye Fan, ang mga kalamnan ay bahagi lamang ng katawan ng tao. Talagang nag-eehersisyo ako ng mga buto. Hindi ito sapat kung malakas ang mga kalamnan at hindi ito kayang suportahan ng mga buto. Pwede ring i-exercise ang buto. Hindi ba't may nerves ang buto at hindi makontrol? Natigilan si Ning Zimo, narinig niya ang ganitong bagay sa unang pagkakataon. Sinabi ni Ye Fan, sa teorya, ito ang kaso, ngunit sa katunayan, mayroong ilang mga nerbyo sa lukab ng utak ng buto ng tao at sa periosteum, ngunit hindi sila sapat na nabuo. Bukod dito, ang mga buto ay bahagi din ng tao at nagmula sa isang embryo. Ito ay dapat nakapareho ng ating laman at dugo, at ito ay walang iba kundi ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maunawaan ito. Nang makitang natigilan si Ning Zimo, hindi na nagsalita si Ye Fan, kung sasabihin niya sa isang babae, nag-aaral pa rin siya kung paano mag-ehersisyo. Ang dugo sa katawan, tinatayang akala ng babae ay nababaliw na siya. Hoy, Ninger, ang ganda mo talaga dito. Nadama ni Ye Fan na mas mahalaga na maalis muna ang pagkagumon. Noon lamang napagtanto ni Ning Zimo na kung saan nakalagay ang mga kamay ng lalaki, biglang tinina ng pulang ulap ang mga ugat ng kanyang tainga, ngunit hindi niya nalabanan ang lahat ng ito. Ang dalawa sa kanila ang naligo, nagpalit ng pijama, at sabay na pumunta sa kinaroroonan ni Ning Zimo. Kwarto. Ngayong tapat na silang nagkita sa bathtub, ginawa na rin ni Ning Zimo ang lahat ng paghahanda para sa susunod na mangyayari. Naglakad siya papunta sa kama, binuksan ang isang drawer ng bedside table, kumuha ng maliit na kahon mula dito, umikot sandali, tumalikod at ibinigay ang kahon kay Ye Fan. Ano ito? Hindi tumingin mabuti si Ye Fan, ngunit nang kunin niya ito, nakita niya kung ano iyon. Napakainit ng mukha ni Ning Zimo kaya bumulong siya, alam ko. Ayaw mo pa ng mga bata, kaya handa ka na. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa o maiiyak, Ninger, last year pa ang production date nitong box mo, matagal mo na itong pinaghandaan. Sino ba ang nagsabi sa'yong iwasan mo ako palagi, kung hindi ay gumamit ka na ng ilang kahon? Alam mo ba, gusto kong bumili ng ganyan, gaano karaming pagsisikap ang kailangan para hindi matuklasan ng mga tao sa ibaba. Nagalit si Ning Zimo nang sabihin niya ito. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang nakipag-usap sa isang lalaki na samahan siya. Hayaan siyang habulin ng isang babaeng may dilaw na bulaklak ang isang lalaking tulad nito, at kahit na maghanda ng isang maliit na payong, siya ay iiyak kung iisipin niyang mabuti.
Ibinalik ni Yefan ang kahon sa drawer, humakbang pasulong at marahang niyakap ang payat na baywang ng babae, at sinabing, hindi namin ito kailangan. Nang marinig ito, si Ning Zimo ay natigilan saglit, pagkatapos ay huminga ng mabilis, at sinabing hindi mapakali, pero hindi pa ako handa, marami pa ring bagay sa gang, at maraming panganib sa Zishulin. Kung ako ay buntis, hindi ba ito makakasama sa ating mga anak? Gusto kong bigyan ang ating mga anak ng isang mas matatag na kapaligiran sa pamumuhay sa halip na isang magulong pagkabata. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa habang nakikinig sa babae na nagsasabi ng maraming salita, napakaingat. Oh, anong tinatawa-tawa mo? Hindi naman sa ayaw kong magkaanak, masyado pang maaga. Wala talaga akong pakialam sa status at kasal. Handa akong magkaanak para sa iyo, kahit hindi ako magpakasal. Kung gusto mong maging babae ka sa katahimikan, ang isang babaeng tulad ko ay nakatadhana na imposibleng pakasalan at turuan ang mga bata tulad ng mga ordinaryong babae. Nanghihinayang sabi ni Ning Zimo. Nakaramdam si Yefan ng kirot sa kanyang puso, ngunit naramdaman niya ang coke, kaya bahagya niyang hinawakan ang mukha ng babae, at sinabing, mahal, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ko kailangan ang takip na ito dahil hindi natin gagawin iyon ngayong gabi. Bagay. Saglit na natahimik si Ning Zimo, lalong naging kulay rosas ang kanyang mukha, hindi niya maiwasang mapalo ng malakas ang dibdib ni Yefan gamit ang kanyang pink na kamao. You little bastard. Bakit hindi mo sinabi kanina? Tingin mo nakakatawa ako. Natawa si Yefan, niyakap ang babae at hinalikan ito sa pisngi ng ilang beses. Okay, darling, I just think that we should get along with you more, get to know each other better, and then it will come naturally. Hindi tayo kukuha ng formalidad, ngunit hayaan mo ito sa agos. Kapag ang relasyon ay umabot sa isang tiyak na punto, maaari nating gawin ito muli, okay? Napatingin si Ning Zimo sa lalaki nang hindi inaasahan, na may bakas ng kagalakan sa kanyang puso, sa tingin mo. Talaga? Oo naman, bakit ako nagsisinungaling sa iyo? Sa tingin mo ba ay may problema pa rin ako? Tumawa si Yefan. Akala ko wala kang pakialam sa pag-ibig, nahihiyang sabi ni Ning Zimo. Bagamat siya ang presidente ng Zishulin at lumaki sa isang underground na pamilya mula noong bata pa siya, hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam sa romansa. Mayroon din siyang romantikong pantasya ng babae, at gusto rin niyang magkaroon ng magandang relasyon sa lalaking gusto niya. Sinabi ni Yefan na may damdamin, hindi ko talaga naisip na kailangan pang umibig sa isang babae noon, ngunit ilang mga kamakailang pangyayari. Napagtanto sa akin na mali ang mga naiisip ko noon. Agad itong naisip ni Ning Zimo. Ano, may hinanakit niyang sinabi, nakausap mo ba si Feng Yueying? O kinausap mo si Su Qingzhou? Sinong babae ang iniibig mo? Biglang napahiya si Yefan, at sabay na nagtaka, bakit mo sila binanggit sa oras na ito? Nga pala, bakit kilala mo pa si Su Qingzhou? Kabanata 0079 Fried Gas Tank. 0079. Ang pinakasikat na iceberg beauty ni Huahai, isang business genius, at ang iyong kasalukuyang boss ng kumpanya, paanong hindi ko malalaman? Pero nabalitaan ko na siya ay isang babaeng kilalang kilala na mahirap lapitan. Kung hindi, hahabulin siya ng kanyang kagandahan. Dapat lumipat ang manugang mula sa Huahai patungo sa kabisera, maaari kang manatili sa kanyang tabi, tila ang iyong relasyon ay talagang mabuti. Maasim na sabi ni Ning Zimo. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila at sinampal ang babae sa puwetan, huwag mong suriin ang sitwasyon ko ng ganito sa hinaharap, magagalit ako kapag ginawa ko ulit ito. Iminulat ni Ning Zimo ang kanyang namumuong mga mata sa hinaing, hindi ko inaasahan na pakasalan kita sa hinaharap, at hindi ko rin hahayaang suriin mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ngumiti si Yefan at tinulungan ng babae na maupo sa kama at pinaupo siya sa kama. Sa kanyang kondangan, sinabi niya, kahit magpakasal ako sa ibang babae, hindi ibig sabihin na iiwan na kita, dahil babae ka na. Makasarili at dominanti, galit na sabi ni Ning Zimo. Hindi ito itinanggi ni Yefan, ginamit niya ang kanyang mga daliri upang iangat ang baba ng babae, at ngumiti ng masama, ako ay isang tao, kaya inilalayo kita sa akin. Sayang. Iyong stupid little rabbit ang pinadala sa akin. Ang bibig ng malaking masamang lobo. Si Ning Zimo ay pinaglaruan ng palakpakan, at medyo ayaw niyang aminin ang pagkatalo, at biglang ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan si Yefan ng mariin. Kumandat siya at sinabing, masaya ako, aasa ako sa iyo. Napalunok si Yefan, tinitingnan ang babaeng mukhang isang magandang rosas, at tumingin sa kanya gamit ang matingkad na kristal na mga mata. Puno pa rin ng halimuyak ng isang babae ang kanyang ilong at bibig, at hindi naging madali para sa kanya ang magpigil. Sa loob ng kwarto ay nagpatuloy ang mabibigat na paghinga ng dalawa. Pinatatag ni Yefan ang kanyang emosyon bago ibinaba ang babae at sinabing, isusulat ko muna ang paraan ng lakas ng loob, at pagkatapos ay ipapaliwanag ko ito sa iyo. Hindi ito dapat tumagal ng maraming oras. Nakita ni Ning Zimo na wala talagang balak na tama ang lalaki paano siya, masaya at medyo bigo, ngunit maamo pa ring lumapit para kunin ang papel at panulat. Lumapit si Yefan sa isang maliit na mesa, at ipinaliwanag ang mga pangunahing prinsipyo ng Chine Shengshui habang nagsusulat. Kung paano ito intindihin, nasa kay Ning Zimo mismo.
Pagkatapos ng lahat, ang mga katawan ng tao ay ganap na naiiba, at ang bawat panloob na kasanayan ay nangangailangan ng iba't ibang pag-unawa para sa bawat tao. Nagkwentuhan ang dalawa hanggang 3:00 ng madaling araw bago humiga sa kama at natulog ng mahimbing. Madaling araw, pagkalipas ng 5:00, si Yefan, na 2 oras lang natulog, ay tahimik na bumangon muli. Hindi niya talaga kailangan matulog ng marami, ngunit si Ning Zimo ay haggard kahapon at mahimbing na nakatulog. Tinakpan ni Yefan ang kubrekama para sa babae, at tumayo para magbihis. Hindi ko nalaban ang lahat ng damit ko kahapon, ngunit naghanda si Ning Zimo ng bagong set ng mga damit ng maingat. Nang umalis si Yefan, si Zhao Zong ay naghihintay na sa pintuan, magalang na pinaalis siya. Alam Kuya Fan, maaari kang pumunta ng madalas, nakangiting sabi ni Zhao Zong. Tinapik ni Yefan ang kanyang balikat bago nagmaneho pabalik sa Beilu County. Pagbalik niya sa mansyon, si Su Qingzhou ay kumakain ng almusal, at nang makita ni Tia Jiang si Yefan na bumalik, nagreklamo siya ng kaunti, Yefan, hindi ka umuwi kagabi, bakit hindi ka tumawag sa bahay? Nag-aalala si Miss Sayo. Natigilan si Yefan, ngunit nakalimutan niya ang tungkol dito, higit na nag-iisa siya noon, at walang sinuman sa pamilya ang maghihintay sa kanya. Tita Jiang, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinong naghihintay sa kanya? Magtatrabaho ako hanggang 12:00. Namula si Su Qingzhou, talagang pinagkamali siya ni Tita Jiang, dahil kadalasan ay late na siyang natutulog. Siyempre, kung lalaki man ang nasa isip mo o wala ay ibang usapan. Alam din ni Yefan na ito ang sinasadyang sinabi ni Tita Jiang, ngunit umakyat siya sa poste at seryosong lumapit at sinabing, Qingzhou, tatawagan talaga kita sa susunod, sa pagkakataong ito ay nagpabiya ako. Papagalitan sana siya ni Su Qingzhou dahil sa pagiging walang hiya, ngunit biglang napagtanto na iba ang damit at pantalon na suot ng lalaki noong lumabas siya kahapon, at amoy pabango ang mga ito. Ang mga damit na isinuot ni Yefan sa mga araw ng trabaho ay pinili ni Su Qingzhou. Siyempre, alam niya ito ng malinaw. Talagang pinalitan ito ng lalaki, at malinaw na pabango yun na ginagamit ng mga babae. Matapos malaman kung ano ang ibig sabihin nito, ang mukha ni Su Qingzhou ay naging sobrang lamig. Ang mainit na mukha ni Yefan ay damaykit sa kanyang malamig na puwitan, ngunit walang mali. Nagkataon lang na hindi sila nag-almusal kaya sabay silang kumain. Nang makapaghanda ay sumakay na ang dalawa sa sasakyan at pumunta sa kumpanya. Hindi nagtagal pagkatapos sumakay sa kotse, walang pakialam na nagtanong si Su Qingzhou, ang iyong mga damit at pantalon ay inihanda para sa iyo ng iyong kasintahan. Oo. Sa katunayan, gusto ni Yefan na sabihin na isa pa itong kasintahan, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, kalimutan ito. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Su Qingzhou, ang kanyang sariling impresyon ay malamang na masama at napakagulo. Hindi ko man ini-expect na gagawin kong sarili kong babae ang iceberg beauty na ito, at least gusto kong makasama at umalis. Paano ang mga damit na ibinigay ko sa iyo? Inisip ito ni Yefan at sinabing, dapat nandoon pa rin ito, ngunit hindi ko ibinalik iyon. Nang marinig ni Su Qingzhou ang sagot na ito, mas naging malamig ang kanyang ekspresyon. Lumabas ka kahapon para hanapin ang girlfriend mo. Oo, nagkaroon siya ng problema, nakangiting sabi ni Yefan. Ano ang problema? Ito ay tumatagal ng buong gabi. Tanong muli ni Su Qingzhou. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, hindi sigurado kung sasabihin ang totoo o hindi, pagkatapos ng lahat, mukhang komplikado at espesyal ito. Anyway, medyo nakakagulo, tapos may ipapaliwanag pa ako. Malabo at puno ng kasinungalingan, wala akong interes na malaman kung ano ang ginagawa mo sa mga babae sa labas, mapang-uyam na sabi ni Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol, hindi ako interesadong magtanong. Anong sabi mo? Tinitigan ni Su Qingzhou ang kanyang malalaking mata. Wala talaga. Nagmamadaling umiling si Yefan. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, Yefan, makinig ka, kahit na pinahihintulutan kitang manirahan sa aking lugar, kainin ang aking pagkain, at gamitin ang sa akin, may limitasyon ang aking pagpapaubaya. Dahil ang mga damit na suot mo ay nagkakahalaga ng napakaraming pera, kung mayroon kang mga kasanayan, pumunta ka bumili ng kotse, bumili ng mga damit para sa trabaho, pagkatapos ay ikaw mismo ang magpuno ng gasolina, at dalhin ang iyong kasintahan upang maglaro. Mula ngayon, hindi mo na ako basta-basta madi-drive, maliban sa pahintulot ko, at sa oras ng trabaho lumabas ka gamit ang iyong sasakyan. Narinig mo yun? Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Yefan, at pagkatapos ng lahat ng iyon, nag-aalala lamang siya sa kanyang mga damit sa trabaho at pagmamaneho, hindi lang siya nagmaneho, bakit siya galit na galit? Okay, sumakay ako ng bike ko, okay. Nakangiting tanong ni Yefan. Wala akong pakialam. Anyway, huwag mong iikot ang kotse ko kapag nakikipag-date sa mga babae. Malamig na pinandilatan siya ni Su Qingzhou, at saka, huwag mong ipaalam sa pamilya Zing ang tungkol sa mga bagay na magulo mo, kung dahil dito, makakaapekto ito sa kontrata namin, maghintay ka lang na mawalan ng pera. Paulit-ulit na tumanggaw si Yefan, mapait na bamantong hininga sa kanyang puso, paanong ito ay tulad ng pagsabog ng tangke ng gas ngayong madaling araw. No wonder kahit si Ning Zimo na hindi naman siya kilala ay mahirap pakisamahan ang babaeng ito.
Chapter 0080 Hindi ba siya doktor? 0080. Huahai City, isang high-end na gym sa isang pribadong club. Isang matibay na lalaki na may suot na guwantes sa boxing, mga 1.85 metro ang taas, ang kanyang mga kalamnan ay parang tansong cast, at ang kanyang 8 kalamnan sa tiyan ay parang inukit na bato. Matalas ang mukha nito na parang kutsilyo, matalas ang mata, at may galo sa gitna ng mixing buhok na nakakaloka. Bang! Boom! Boom! Ang tuloy-tuloy na mga kamao ay tumama sa isang malaking balat ng baka na sandbag, na nagdulot ng malakas na tunog. Isang medyo pandak na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot, nakakurbata, at nakasalamin ang nakatayo sa likuran niya sa malamig na pawis. Sabi mo, wala sa mga pinadala naming armadong lalaki ang bumalik. At lahat ng baril. Nang marinig ang tanong ng boksingero, maingat na sumagot ang nasa katanghaliang gulang, oo, katulong, ang aming mga especially iya sa Purple Bamboo Forest. Ang ulat ay nagsabi na isang lalaking nagngangalang Yefan ang biglang sumulpot sa workshop kagabi. Sa tulong niya, nasupil ni Ning Zimo ang 3 tao sa bulwagan, at nagpaputok ang mga armadong lalaki, ngunit namatay silang lahat. Ngayon, hindi pa nasaktan si Ning Zimo. Yefan, bakit parang? Narinig ko na ang pangalang ito. Patuloy ang pagsuntok ng lalaki, nagsalubong ang mga kilay. Ang lalaking may salamin ay nagsabi, ito ay dapat nakatulong ni Su Qingzu mula sa Splendid Group. Noong panahong iyon, kinuha ni Xing Junfeng mula sa pamilya Xing si Ma Jinkun upang maghanap ng isang bagay, ngunit sa halip ay si Ma Jinkun ang nasugatan, at si Yefan ang gumawa nito. Itong Yefan, mukhang ngayon, karamihan sa kanila ay mula sa Zizu Forest, at malamang na ang Jinxiu Group ang nag-sponsor ng Zizu Forest. Ning Zimo, nakahanap talaga ako ng mabuting katulong, talagang minaliit siya ni Yu Hanlong. Oo, medyo natalo ang taisuugang natin sa pagkakataong ito, lalo na ang mga baril na iyon. Ang lalaking may salamin ay labis na nababalisa tungkol sa pera. Sinabi ni Yu Hanlong, wala nang maraming araw na natitira bago ang susunod na batch ng mga armas ay ipinagpalit, gaano karaming pera ang natitira. Ang lalaking may salamin ay naglabas ng computer na dala niya, mabilis na nag-click dito, at sinabing, 17 milyon pa rin. Maaari mo bang itaas ito bago ang transaksyon? Kung matagumpay ang planong manalo sa Purple Bamboo Forest sa pagkakataong ito, hindi ito problema, ngunit ngayong kontrolado na muli ni Ning Zimo ang Zizu Forest, natatakot kami. Biglang umungal si Yu Hanlong at sinampal ng 2 kamay ang sandbag. Ang matigas na guwantes ay tinusok din ng kanyang mga daliri. Si Yu Hanlong ay agresibong tumalikod, naglakad sa harap ng lalaki na may mga mata, hinawakan ang kanyang kwelyo, at sinabing, magplano ka agad, babawiin ko ang lahat ng nawawalang baril. Pagkatapos ay patayin ang asong iyon na si Ning Zimo. Yaong Yefan, inilibing kasama niya. Sa pagtingin kay Yu Hanlong, na mukhang isang itim na Hell King, at ang malaking kamay na parang bakal, ang lalaking may salamin ay mabilis na tumango, oo. Hahanap ako kaagad ng paraan. Sa pagkakataong ito, hindi na magkakaroon ng isa pang aksidente. Ang buong underground na mundo ng Huahai ay kontrolado ng mga armas na iyon, at pinapayagan ko ang isang bahagyang maling hakbang. Bago kainin ang White Shark Gang, kailangan munang mahulog si Zizulin. Oo, Gang Master. Splendid Group, ang araw na trabaho ay malapit nang matapos. Si Yefan ay nagunat sa opisina, at sa wakas ay natapos na ang pagsasali ng isang bangkos ng mga dokumento. Nalaman din niya mula kay Chen ngayon na ang dahilan kung bakit siya nagbasa ng napakaraming dokumento sa French ay dahil plano ni Su Qingzu na opisyal na pumasok sa European market. Upang maging isang sariling gawa na tatak, upang magbenta ng mga damit, bag, at kahit na mga gamit sa bahay na may mga katangian ng Xiaoguo sa mga Europeo. I have to say that in such a recession in Europe, very bold ang plano ng babae. Siyempre, kung gagawin itong world-class na kumpanya ang Splendid Group, tulad ng ilang produktong electronic na sumikat sa ibang bansa. Tiningnan ni Yefan ang schedule. Ngayon, kailangan niyang pumunta sa huling basketball training. Bagamat ayaw niya talagang pumunta, sa tingin niya ay okay ang mga security guard ni Jiang Chao, kaya dapat siyang makipagkaibigan at makilahok. Kaya, tumayo si Yefan at pumunta sa opisina ni Su Qingzu, nagpaplanong mag-leave of absence kasama ang babae, para hindi na siya bumalik sa kanya. Ngunit pagpasok pa lang niya sa opisina, nakita niyang si Su Qingzu ang nasa telepono, at ang target ay napaka-espesyal, maging ang kanyang lola. Lola, once in a lifetime opportunity talaga yan. Hindi pa kami nakakakontak ng doktor na yan dati. This time nandito na siya, kailangan mong bumalik sa Huahai at hayaan siyang tingnan. Si Su Qingzu ay tila sobrang irritable, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Hawak ang telepono sa isang kamay. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pag-uusap, tila hindi pa rin pumayag si Lola. Walang pagpipilian si Su Qingzu kundi ang sabihin, magmakaawa ka lang, alam kong labis kang nalulungkot ng pumanaw ang iyong lolo, ngunit kailangan mong alagaan ang iyong sariling katawan. Pagkaraan ng ilang sandali na hikayatin, tila wala pa ring resulta, walang pagpipilian si Su Qingzu kundi ibaba ang tawag. Pagkatapos ay nagtanong si Yefan, President Su, ano ang problema ng iyong lola? May sakit ba siya? Kalokohan. Hindi mo ba narinig lahat?
Si Su Qingzhou ay nasa masamang kalagayan at galit na nagtanong, ano ang hinahanap mo sa akin? Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, alang-alang sa mahinang kalusugan ng iyong lola, titiisin niyang gawing punching bag. Aalis muna ako, dahil gusto kong sumali sa pagsasanay ng basketball team ng kumpanya, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sabi ni Ye Fan. Sumali ka sa basketball team. Natigilan si Su Qingzhou, at may kainahinalang nagtanong, marunong ka bang maglaro ng basketball? Sinabi ni Ye Fan, matuto na, gusto kong manalo ng kaluwalhatian para sa kumpanya. Nakita ito ni Su Qingzhou. Sarcastic na sabi ng lalaki, ginagawa mo lang ito para sa bonus, gusto mo ng pera. Napangiti si Ye Fan ng alanganin, talagang walang galang ang batang babaeng ito. Sa sandaling ito, pumasok si Chenya sa opisina at magalang na sinabi, Mr. Su, dumating na sa Huahay ang espesyal na eroplano ni Dr. Florica Runida. Sa kasalukuyan, mananatili ito ng 2 hanggang 3 araw. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, bihira siyang matuwa, tumayo siya at sinabing, magpa-appointment ka na. Mas mabuti. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang lokong babaeng ito ay mabilis na dumating, hindi ko inaasahan na siya ay lubos na kilala sa Xia Kingdom, kahit si Su Qingzhou at ang iba pa ay alam ito. Pero isipin mo, sino ba ang ayaw mamuhay ng ilang taon sa mayayaman? Para sa isang makapangyarihang doktor, syempre, ito ay kinakailangan upang malaman ang higit pa. Bakas sa mukha ni Chenya ang kahihiyan, ngunit tumanggi si Dr. Runida na gumawa ng anumang appointment at pagpupulong. Sinabi ng kanyang tagapagsalita na sa pagkakataong ito, nakikipagkita lang siya sa mga dating kaibigan, at wala siyang planong magpagamot ng kahit na sino. Su Qingzhou ngayon lang ang kanyang pananabik ay agad na binuhusan ng malamig na tubig, at sumimangot si Dai, bakit ganito? Hindi ba siya isang doktor? Mr. Su, huwag kang panghinaan ng loob. Si Dr. Runida ay kilalang masama ang ugali, siya ay isang nangungunang figure sa maraming larangan ng medisina. Maging ang kanyang mga estudyante ay pawang malalaking pangalan sa larangan ng medisina. Siya mismo ay tiyak na hindi basta-basta magpapagamot sa mga tao. Napakaraming prinsipe, maharlika, kilalang tao at dignitaryo sa mundo araw-araw. Kung gusto mong yumaman, gagawa sila ng pabor sa kanya, kung makikita niya ang bawat pasyente, hindi siya magiging abala, walang magawang sabi ni Chenya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.